Diba? Magandang morning. Ngayon kakabit na sila ng mga fixture dito sa bathroom. Ito yung cabinet, toilet bowl. Sa baba pa yung shower. Assembly pa lang nila. So nasukatan nila kanina. Align na rin kung saan ipopwesto yung cabinet. Ina-unbox na nila yung toilet bowl. Medyo mabigat din yan eh. Ayun, kwarto na malaba. Tandaan, nadula ako bigla nung nawala yung balustre. Susukatan muna nila yung pupwestuhan ng toilet bowl o water closet. Yan na yung itsura niya. Gagamit na daw si Rachel. Gamitin mo na ba? Susukatan lang nila para maipwesto doon dito sa loob. Nakaabang naman yung tubo niya papunta doon sa septic tank. Yung isasalpak muna nila yung plunger, bato plunger na rubberized. May halong adhesive. Sasalpak doon sa pinaka ilalim niya. Dalawa butas. May isang butas. Yung isa pala, may sara. In case na hindi masasakto doon sa isang butas, pwedeng butasin yung isa. Then sisimento yung isa. Kung baga dalawang option mo, depende kung sa masasakto yung abang mo na pipe papunta sa septic tank. Yan, putulan na yung excess na tubo para sakto siya pag sinalpak. Hindi kasi pwede na may sobra, hindi malalapat yung toilet bowl. Yan, naikabit na yung toilet bowl. Nasalpak na pala siya. Assemble na yung pinaka fittings niya sa loob ng pangke. Ito yung mga tornilyo at iba pa. Na-assemble na yung pinaka-assembly ng pangke, yung pinaka-fittings niya. Tapos dito, didrill na rin sila no, pagkakapitan ng yung cabinet at the same time sink. Yung mga tornilyo, hindi ko alam kung ano yan tawag dyan eh. Yung mga toks. Lapat naman siya mabuti. Sample muna, nilagyan ng tubig tapos tinlash para matesting kung may leak or ano man. Saka buksan na kaya natin nandito. Ay, wala nga palang takip iba, no? Wala pa.
Kukuha muna sila ng tubig sa baba. Di pa kasi pwedeng buksan kasi open pa yung shower. Saka dito sa bathroom na sink. Ito mo naman yung shower set. Nasa box siya, hindi pa kasi naka-assemble. Hindi kasi advisable na assemblein agad. Kasi step by step, parts by parts kasi pag i-install niyan sa pinaka-outlet ng shower. Sinusubukan muna nila kung malalapat yung pinaka-rostet ng shower. Pag hindi, bibili kami ng pinaka-extension ng tubo. May nabibili naman nun eh. Kung lalapat, mas okay, hindi na kailangan bumili. Para malinis tingnan. So yan, ina-assemble na ni Jet. Kailangan palang baklasin muna talaga para maisalpak yung holder ng telephone na shower. Saka makuha yung height niya. Extendable naman pala itong pinaka bar para makuha may desired height. Sukat natin. Si Jet. Hindi mo matatama sa ulo eh. Mataas naman, may clearance. Okay, mataas naman. Okay. Unti nang kinakabit yung cabinet. At the same time, sa ibabaw niya, yung sink. Yun, yung kitchen sink. Binatasan muna, dinrail. Tapos yan, ni-screwhan naman. Nilagyan muna ng tox para kumapit. Cabinet made of aluminum saka PVC plastic. Lalagyan na lang nila ng silicone sealant. Hindi kasi masyadong stable yung pinaka-sink niya. Baka may konting defect sa pagkakagawa. Kaya para mas maging stable saka dumikit, lalagyan na lang nila ng silicone sealant. Yan, ikabit na yung shower set. Naayos naman nila yung supply naman ng water dito sa tangke ng toilet. So ilalagay yung bidet saka yung flexible hose. Sinukatan na yung magiging pwesto ng bidet, yung distance niya saka yung pinaka height. Itong faucet naman sa bathroom sink ang nilalapat nila. Medyo malaki ng konti yung butas ng abang pala sa faucet. Ginawa na lang ng DIY. Lagyan na lang pinaka rubber washer para magsakto siya.
Kakabit ngayon yung towel rack. So, nag-mark muna sila ng pencil, sisilbing guide, tapos i-drill. Nakikabit na nila yung pinaka bracket niya. Ayan, saka ilalapat yung mismong power rack. Tapos yung pinaka-lock niya, i-screw na sa ilalim. Gamit niya yung wrench, alay wrench. Para makatago yung screw, hindi siya kita. Malinis tingnan. Dalawa yan. Kasama ba talaga yung pamihit na yan? Oo, kasama po. Kasama. Ayan, may kasama din po. So yung mga pamihit na alloy wrench, yung wrench type, kasama naman yung pinaka-pamihit niya. Kasi pag wala yan, mahirap pihitin. May gamit pa kayo ng tools. Yung nabibili naman set niyan iba-iba yung sizes niya, iba-iba yung laki. Ayan, lapat na talaga para dyan yan. Next naman, ito yung install nila, yung LED mirror light. So, ang sukat nito, 60 by 40. Ikakabit siya dito sa taas ng sink. So, kinukuha lang ni Jeff yung tamang sukat kasi may mga bracket siya. Kukunin niya yung tamang dimension ng paglalagyan ng pinaka-screw o yung tornilyo. Kailangan sakto. Ayan, sukatan na siya. Naglagay na rin sila ng mga marking para pwede nang barinahan. So bago barinahan, ginamitan muna ng konting concrete nail para magkaroon lang ng paunang butas yung tiles. Then at the same time, i-level nila gamit yung level bar para nasa alignment. Butas na daw. Magdidrill na ngayon. Pagka-drill, kakabit naman yung tops. Pero dati na-testing ko na kayo makiat. Makiat yan. May oras, sa umaga. Ngayon, binuksan na namin yung check valve sa baba para makiat yung tubig dito. Kaso problema, mahina yung pressure. Makiat lang yan pag gabing-gabi saka sa umagang-umaga. Mahina kasi pressure dito sa lugar namin. Kaya mostly yung nasa CR sa baba magagamit. Pinipihit na yung screw, metal screw. So, try na nilang isalpak yung mirror. Hindi nga. Tapos puputulin na lang. Tapos meron kasi siyang plug eh. Oo. Yun, may kasamang plug. Puputulin na lang niya para i-connecta dun sa nakaabang na wire. So, itatap na lang siya. Pinutol na yung pinaka-plug. Pag ihiwalay yung dalawang wire, itatap doon sa nakaabang na wire. May switch naman to eh. Ito yung pinaka-switch na. Kasi hindi, mas maganda yan para diretso na siya, hindi na siya isasaksak. 12 watts yun eh, nakasulat. 12 watts. Sa baba rin siya, orderin mo na rin to. Ganito na lang din. Babalatan lang yung wire na nakabang. Tapos i-connecta dun sa wire ng ilaw. Meron bumili ito.
So, patayin natin muna sa main switch para sigurado. Hindi na. Yan, pinagdidikit na niya yung, pinagkoconnect na yung dalawang magkabilang wire. After nun, nalagyan naman ng electric tape yan para safe. Nakapatay ba dyan sa niya? Patay yan, patay. Basta natin. Huwag mo lang didiinan. Nakabukas. 110 watts lang yan. Diyan naman pala, live naman yung isa na live yan. After pagdikitin, babalutan siya ng electric tape para mas safe, hindi makakuryente. Saka hindi mawala yung connection niya, yung pagkakadikit. Para mas matibay. Kahit magalaw ng konti, hindi mapuputol yung connection ng dalawang wire. Gandang kalyas. Hindi ba? Hindi ka nagulat. Yun. Yan. May hook siya eh. Pag na-hook siya, papasok na siya, nalapat siya, nakadikit na siya, stable na siya. Malawang ano. May kalawang na agad. Hindi pang tulak pala. Mukha yun sa kahoy yan. Kahoy. Testing ratio, buksan mo. Ito, buksan mo muna. Hindi, ito muna. Ito muna. Ayan, sige. Yun. Isa pa, yun. Isa pa. Combination. Iba-iba pala kakatapin doon. Ayos ah. Oo nga pala, ito nga pala buhayin. Bubuksan mo muna dito. Kailangan mo pala may ano. May switch. Yan, after nila mag-install ng mga fixtures sa CR, dito naman sila, nire-retouch na lang nila yung tinanggal na balkonahe. Semento. Pinipilapan lang naman yan. I-wrap finish lang naman yan. Then pag matigas na, tuyo na, pwede na siyang i-skim coat. Tapos na sa hagdan, nire-retouch din na. Yan. Pag natuyo yan, i-skim coat na lang siya ulit para bumagay yung kulay ng oil. Hanggang baba yun, nire-retouch lang nila. Konting pahid lang naman. Mixture ng semento sa dinistoy na buhangin. Galing ah, kinakamay na, hindi na kailangan ng tawag doon. Rodela. Baka mapanis na eh. Wala na daw rodela, kamay pong kamay. Mapanis eh. Wala pa naman daw 3 minuto eh, kaya pwede pa. Pagkapahid ng semento, DC, nililinis na rin nila para hindi na kumatik yung mga sobrang halo. Ayan, nandito na sila sa baba. Nire-retouch na nila yung gilid ng staircase. Pagkapahid ng semento, binabasa lang ng tubig gamit yung sponge. Konti na lang to. Yung nakaraan, binawasan nila ng konti ito eh, ginrinder. Medyo sumobra ng konti. Konting-konti lang naman. Then, extrahan nila ito yung plug-in, yung switch dito. Nawala kasi ng supply ng kuryente eh. Baka nahugot lang. Kaya i-check nila. Off ko muna kaya yung main. Basta ka na loob mo ah.
Hindi na daw kailangan na i-off yung main switch. Kaya na daw. So, ayos na siya. Nag-loose lang pala yung connection. Very basic lang. Yung nagpintura yata na nagalaw siya kaya wala yung connection. Yan po, tapos na yung gawa nila. Graduation na. Graduation sa elementary. Next naman, high school. May 500 pang pampulutan niya. Pasunod si Mrs. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kay Jeff, sabihin nyo na lang yung pag naka-ano na yung kusina. Sa likod, kasabay. Yan, pack up na sila. Mga gamit, kinuha na rin nila. Sa susunod, pag-install naman ng mga kitchenware, mga countertop. Saka sa pinakalikod yung service area. Unti-unti lang, unti-unti. Inumin nyo mamaya yan ha. Para bukas wala kayong pasok. Lasing bukas. Sige, salamat. Maraming salamat. Ayan, nakaalis na sila, 4 o'clock. Kami naman ni Mrs. Cruz maghahawan-hawan, maglilinis-linis. Sikot, tinisin mo, marami din. Naglilinis muna ako, nagagalitan na ako eh. Yun o, nakapag-linis na kami. Nahawan na, pati itong driveway, yung pinaka-garahe niya, carport. Na tanggal na yung mga sobrang materyales, yung mga buhangin. Kaya tinambak ko muna dito. Papatagin na lang to pag may panahon. Papaayos ng konti pag may panahon, saka may budget. Yung mga basura set aside muna kasi may araw lang ng koleksyon ng basura dito sa amin. And sa loob si Mrs. Cruz naghahawan-hawan pa ng konti. Yan siya, medyo busy din. Hawan ko lang talaga ang Yan, lahat daw hinawan na niya. Tingnan natin kung ano yung nahawan niya. So yan po, magpapaikot lang. Uwi na kami. Tapos na nga maglinis si Mrs. Medyo pinagpapawisan talaga mainit. Exercise. So tingnan po natin yung recap. Recap yung nagawa nila ngayong maghapon. Tingnan po natin. Yan, dito po sa balustre, yung hallway, repair na nila ito. Palitan na nila ng bagong tiles. Kaya diretso pa rin siya. Tinanggal yung una nakakabit, tapos kinabitan ng mas malaki para flat na lang siya. Then niretouch na rin nila itong wall. Semento lang, i-skin coat na lang yan. So ito sa CR, na-install na yung mirror, cabinet, towel rack, yung water closet o yung inodoro, yung bidet nakakabit na rin, kasama yung water supply para sa tangke, gamit yung angle wall. Then yung shower, ikabit na rin nila. Meron siyang faucet, telephone shower, saka yung rain shower. Try natin testingin kung akit yung tubig. So ngayon naka-on. Try natin yung shower sa taas. Ito pala yung sa baba. Ay, sa taas pala. Sorry. Ito pala yung shower sa taas. Hindi pa siya umaakit eh. Try natin yung telephone shower. Wala din siya. Merong konti. Mahina. Mahina yung lumalabas. Mahina kasi yung tubig sa amin. May oras lang na malakas. Try natin yung faucet. Tama ba? Ay, hindi. Ito, faucet. Tingnan natin kung tutulo. Wala siyang tulo. Pero kanina na-testing namin yan, tumutulo na siya. May oras na malakas yung tubig. Then dito naman, sa cabinet at the same time, lababo or bathroom sink. On natin, wala din lumalabas na tubig.
Medyo mahina yung supply. Tapos ito kinabit nila yung LED mirror, may ilaw siya na separate. Yan, pag warm white, cool white naman, saka kombinasyon ng warm white saka cool white. So yan po yung itsura ng CR. Medyo masikip, pero functionable naman kahit masikip. So yan po, uwi na kami. Yan na si house. Yun. Uwi na kami ni Mrs. Pagod si Mrs. Cruz. Ang katapat niyan, Burger King lang. Samyupsal, Pongyang, Vikings. Pagkain ng katapat niyan. Nahiya eh, pagod daw siya. Maasim daw ang itsura niya. Ay, maasim. Haggard na daw siya sa amoy pawis na. So hanggang dito lang po. Salamat po ulit sa panonood. Bye! Bye-bye. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.